Magandang araw mga idol, DJL Sports TV po mga idol at ito po panoorin at magbigay tayo ng reaction dito kay Boxer Short, Attorney Tolentino ang ating batikan na analyst mga idol. Dito po sa belt ni Inoue ng WBA kung bakit hindi talaga matanggal-tanggal mga idol kahit ay talagang hindi niya nilabanan itong si Murjun Akhmadaliev ang mandatory challenger ito. So panoorin natin mga idol at magbigay tayo ng reaction. Ayan na. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ni Attorney Tolentino mga idol. Boxer Short. Kapit tayo mga idol. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, walang halong komisyon, strictly passion lamang. At ngayon pag-usapan natin sa Boxer Shorts ang naging malaking hamon ni Murjun Akhmadaliev ng Uzbekistan kontra kay reigning undisputed junior featherweight o super bantamweight champion Naoya Inoue ng Japan. Itong si Akhmadaliev ranked number 1 ng WBA at ngayon siya ang interim o temporary WBA junior featherweight champion. Ang kanyang hamon kay Naoya Inoue, dalawang bagay. Number 1, labanan mo ako, Naoya Inoue, sapagkat ako ang mandatory contender. Number 2, kung ayaw mo ako labanan, ibakante mo ang WBA title. So simple lamang, ang hamon ni Akhmadaliev kay Inoue, fight me or vacate your title. Pag-uusapan natin, bubusisiin natin itong naging hamon ni Akhmadaliev kay Inoue. Ang naging katugunan o sagot ni Naoya Inoue, isasama natin. Talaga bang iniiwasan ni Inoue itong si Akhmadaliev? At dapat na bang tanggalan ng WBA title itong si Naoya Inoue? Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. Yon. At nagbabalik ang Boxer Shorts, ating pong i-analyze itong naging manghang na hamon ni Akhmadaliev kontra sa reigning undisputed junior featherweight champion na si Naoya Inoue ng Japan. Ang hamon ni Akhmadaliev ay ganito lang kasimple. Ako ang ranked number 1 contender ng WBA sa junior featherweight division. So sabi niya kay Inoue, labanan mo ko Inoue sapagkat ako ang iyong mandatory contender. Kung ayaw mo naman akong labanan, ibakante mo na lamang ang WBA junior featherweight championship para formal ko itong makuha. Si Akhmadaliev ang ranked number 1 contender ng WBA sa junior featherweight division. Siya rin po ang kasalukuyang WBA interim junior featherweight champion. Pag sinabi nating interim, temporary lamang ito, panandalian. So naturalmente, hindi satisfied si Akhmadaliev. Gusto niya yung the real thing, yung talagang WBA title na hawak-hawak ngayon ni Naoya Inoue. Now, mapunta naman tayo dito kay Inoue. Si Inoue, pinag-isa niya ang all 4 major belts sa junior featherweight division in December 2023 nang kanyang in-knockout si Marlon Tapales. So WBA, WBC, WBO at IBF titles, hawak-hawak lahat yan ni Naoya Inoue. Kapag ikaw ay undisputed champion sa boxing, ikaw ay may obligasyon na idepensa ang mga korona sa lahat ng number 1 contenders ng 4 na organization. Magkakaiba usually ang mga number 1 contenders ng 4 na organization na ito. So, kailangan harapin mo lahat sila. Pero hindi naman sabay-sabay. On a rotation basis. Yung 4 na organization, nag-usap na yan kung sino ang mauuna na lalabanan ni Inoue sa listahan ng mga number 1 rank contenders. In the case of Inoue, nagsimula ang obligasyon na ito ng kanyang talunin si Tapales. In May 2024, unang hinarap ni Inoue ang number 1 rank contender ng WBC na si Luis Nery ng Mexico. Ni-knockout ni Inoue itong si Nery, pero muntik na siyang ma-knockout nung first round sapagkat tinamaan siya ng malakas mula kay Luis Nery. So okay na yung WBC ranked number 1 contender. So next in the rotation is the WBA ranked number 1 contender, si Akhmadaliev yon. Pero sa halip na si Akhmadaliev ang harapin, binaypass ito ni Inoue at pinili na lamang ang walang kakwenta-kwentang kalaban na si TJ Doheny. Ang rason ng company Inoue, may follower daw kasi itong si Doheny sa Japan. Bagay na nakakatawa sapagkat ang obligasyon mo as undisputed champion ay labanan yung ranked number 1 contender ng WBA at hindi kung sino yung may sikat o may follower sa Japan. Ganun ang ginawa
ng kampo ni Inoue. Nung nagdemanda o nagpress itong si Ahmad Aliyev na dapat ako, ang sabi ni Inoue, tanggalan nyo na lang ako ng WBA title sapagkat wala naman akong pake kung gusto nyo akong tanggalan. May pagka-primadona kasi nga naman siya ang sikat pero hindi siya tinanggalan ng WBA. Sa halip, binigyan na lamang ng interim o temporary belt itong si Ahmad Aliyev. Ngayon, tinalo rin as expected ni Inoue si TJ Duheny. Pagkatapos nitong WBA, ang susunod ay IBF rank number 1 contender naman na si Sam Goodman ng Australia. Pero again, nagdemanda ulit o nagtreta ng demanda ito si Ahmad Aliyev sapagkat ang sabi niya, teka muna, huwag ka mong pumunta sa IBF sapagkat hindi mo pa napupulfill ang iyong obligation sa WBA. Hindi mo technically nilabanan ang rank number 1 contender ng WBA. So ang sabi ni Inoue, hindi, nakapirma na ako dito kay Sam Goodman, IBF number 1 contender, ito na muna. So, lumalabas, 2 beses na binaypass si Ahmad Aliyev. Una, sa pagpili kay Duheny. Pangalawa, sa pagdiretso ni Inoue kay Sam Goodman. Hindi naman natuloy yung laban ni Inoue at ni Goodman sapagkat nakat sa training itong si Sam Goodman. Na-reset to January 2025. So, again, iginigit ni Ahmad Aliyev, ni-reset naman pala, bakit hindi muna ako ang iyong labanan? Ako muna yung labanan sapagkat ako na may walang injury at ready to fight, ready to rumble, sabi ni Ahmad Aliyev. Ay deadma pa rin itong si Naoya Inoue. So lumalabas, nakikita po ninyo mga kaibigan, kung bakit nag-aalburuto si Ahmad Aliyev sapagkat not once but twice na siya ay iniwasan nitong si Naoya Inoue. Magaling kasi yung Ahmad Aliyev. May galaw, may suntok, may Olympic background, at talagang threat siya dito kay Naoya Inoue. Ngayon, tingnan naman natin ang naging sagot ni Inoue at kung bakit sa ating pananaw talagang wala kakwenta-kwenta ang kanyang sagot. Maging ang WBA ay deadma sa nasabing issue at hindi mareresolba ang kanilang ginawang pag-create ng interim belt dito sa sitwasyon ni Inoue at ni Ahmad Aliyev. Tama, grabe talaga si Inoue. At ngayon mga kaibigan, atin naman tingnan ang naging tugon ni Naoya Inoue sa mga patutsada ni Ahmad Aliyev sa kanya. Simple lang ang sagot ni Naoya Inoue. Ang sabi nila, hindi ako takot kay Ahmad Aliyev. Bakit naman ako matatakot kay Ahmad Aliyev? Tinalo na siya ni Tapales. At si Tapales naman, ilang paso ko lang. Yan ang sagot ni Naoya Inoue. Pag i-analyze nyo ang sagot na yan, lalo tayo nakukumbinse na iwas pusoy si Inoue kay Ahmad Aliyev. Bakit ika nyo? Ang gustong palabasin ni Naoya Inoue, hindi naman seryosong threat sa akin si Ahmad Aliyev. Sapagkat yan tinalo na ni Tapales at ako naman tinalo ko si Tapales convincingly. So, hindi sa serious threat. But that is precisely the point in a way. Kung hindi naman serious threat, bakit hindi mo labanan kaagad? Bakit ipinagpapaliban mo? Bakit iniiwasan mo? Kung totoong walang kwentang boksingero si Ahmad Aliyev, bakit iwas pusoy ka? Kasi kung madali ang kalaban niya, di kahit bukas magpirmahan tayo ng kontrata, labanan na kita kasi wala ka namang kwenta talaga But here's the point mga kaibigan. Oo, tinalo ni Tapales si Ahmad Aliyev. Pero nung panahon na tinalo ni Tapales si Ahmad Aliyev, nakatsamba lang yung boksingero natin, aminin na natin. Sapagkat during that time mga kaibigan, inactive ng matagal si Ahmad Aliyev. He was nursing several injuries. So, naging maganda ang timing ni Tapales. Kaya niya tinalo. And remember, in that fight, humabol si Ahmad Aliyev at muntik pang malagay sa alanganin si Tapales. So, sinwerte yung bata natin. Alam yan ni Naoya Inoue. Ginagawa lang niyang anggulo na kayang-kaya kita kasi nilabanan mo si Tapales, tatalo ka, ako naman nilampasok si Tapales. Hindi. Alam niya na sinwerte lang si Tapales. Alam niyang magaling yung Ahmad Aliyev. Alam niyang seryosong threat yung Ahmad Aliyev. Alam niyo, sa totoo lang mga kaibigan, dalawa lang talaga ang threat kay Inoue sa 122-pound division. Ito ay si Ahmad Aliyev at si John Rel Casimero. Yan ang aking pananaw. Ngayon, between Ahmad Aliyev and Casimero, si Ahmad Aliyev ang may karapatan sapagkat siya rank number 1 contender. Ito nga naging problema. Sinabi natin kay Casimero, kung yung panahon ay kay inactive, ikay lumaban at pinusisyon mo sarili mo bilang rank number 1 contender ng WBO, di magkakaroon ka rin ng right to demand a title shot kay Inoue. Wala, naunahan siya ni Ahmad Aliyev. Ngayon, bumaba pa ang ranking ni Casimero. So, ayan po mga kaibigan. Talagang itong si Inoue, hindi ko naman sinasabing takot.
I think this is more of a marketing ploy. Sapagkat, syempre, hanggat maaari, you go after the bigger guys who can give you more money. Pero hindi maganda ito sapagkat as rank number 1 contender, pinaghirapan ni Ahmad Aliyev yan. And he deserves a shot sapagkat yun ang rotation Yun ang agreement as undisputed champion. Hindi po yan pinupulpil ni Inoue as far as Ahmad Aliyev is concerned. So let's see how this will turn out. Ang WBA naman mga kaibigan, sa totoo lang, dapat doon pa lang sa pagpili kay Doheny, dapat doon pa lang inistripa na ng WBA itong si Inoue. Pero hindi nila magawa. Bakit? Kasi ang laki ng sanctioning fee ng WBA kapag ang laban involves Inoue. Superstar si Inoue. Ang laki ng kinikita kung ibibigay nila yung titulo nila kay Ahmad Aliyev, bababa ang kanilang sanctioning fee. Dito kay Inoue, basta nakadikit sila kay Inoue, ang laki ng sanctioning fee, ang laki ng cut ng WBA. Ganyan po ang dahilan kung bakit ang WBA kapit-tuko pa rin kay Inoue at ayaw tanggalan ng regular title. Now, si Inoue naman mga kaibigan, nung una sabi niya wala lang pakialam sa WBA title. Pero ngayon, all of a sudden, gusto niya ma-retain ang WBA title because madidelay ang kanyang pag-akyat sa featherweight division. Sapagkat si Junto Nakatani is eyeing a move up to junior featherweight to fight Inoue sometime next year in what could be the biggest all-Japan boxing fight in history. So gusto ni Inoue, kaya pa rin yung WBA junior featherweight title para undisputed ang kanilang paglalabanan ni Nakatani. All of a sudden, gusto niya ma-retain. Kasi kung ano yan sabihin na lang niya, sige, sa inyo na. Sa inyo na yung WBA title, wala lang akong pake. But all of a sudden, nagbabago ang priority ni Inoue. So ayan mga kaibigan, ang masalimuot na mga kalakaran sa loob ng professional boxing. Naway naliwanagan po kayo. Yan ang buod ng ating programa for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Happy holidays po sa inyong lahat mga kaibigan. Hindi po kayo required mag-komento o mag-subscribe, pero salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Ako si Atty. Ed Tolentino. Grabe talaga mga idol, no? Yun po yung katotohanan, no? Napaliwanag ni Atty. Ed Tolentino, ang ating batikan na analyst, no? Kung bakit hindi talaga matanggal-tanggal yung belt ng WBE na yan. 2 beses na po, no? Pero niretain pa rin. Bakit kamo? Ayun nga, malaki kasing cut at saka siyempre mayaman ni ika nga superstar itong si Inoue. Pero hindi dapat ganun yun. Kung hindi mo lalabanan ng iyong mandatory, automatic yan, tanggal yung belt mo kaagad. Kagaya lamang ng IBF. Di ba? IBF, tanggal kaagad. Kagaya ni Martinez. Hindi niya nilabanan ng mandatory niya. Tanggal. Kagaya ni Usyk. Hindi niya nilabanan si Dugba. Tanggal. Ganon sana dapat, pero ganon talaga mga idol. Boxing is a business. Kaya nakita natin dito, dahil alam natin na ang trait ni Inoue, either si Casimero, dalawa lang yan, o si Ahmad Aliyev. Dahil nakita niya na delikado siya. Kaya nga mga idol, iba talaga ang may handler at promoter na malupit, na may connection. Kagaya lamang itong ni Naoya Inoue. No? Iwas pusoy Pero alam ng buong bansa yan mga idol na wala talaga. Kahit sabihin mo pang monster sa Naoya Inoue, wala Takot. Monster sa mga mahinang nilalang. Pero kung dito kay Casimero at Ahmad Aliyev, takot siya. So kayo mga idol, ano masasabi nyo dito sa video ni Atty. Ed Tolentino? Please comment down below mga idol para pag-usapan natin. At huwag nyo sana kalimutan mag-like and subscribe dito kay Boxer Short, Atty. Ed Tolentino, ang ating batikan na analyst. Grabe! Grabe ka Inoue. Lumaban ka dito sa mga malulupit kay Casimero o Ahmad Aliyev para wala nang issue na hindi ka naman talaga totoong monster. Okay, maraming salamat mga idol. DJL Sports TV. God bless mga idol.